Okay, mabiyayang linggo mga kapatid. Purihin ang Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Okay? At welcome sa huling linggo ng Epipanya. Ano bang kasunod ng Epipanya? Epipanyo? Ang Holy Quaresma, di ba? 40 days. Kaya pagkatapos po ng Epipanya ay Lent, panahon ng Quaresma. Kaya next week ay naka-purple na tayo. Okay, ibig sabihin, pagnilay-nilay sa panahon ng Quaresma. At sa linggong ito ay kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus. Magandang tanong ito, nabago na ba o magbabago pa? O ano na, nagbabago na o magbabago pa? Ang Transfiguration ay ang tawag nga nila doon sa mga komentaryo, isang konferensya na pag-uusap ni Moses, ni Elias, at ni Jesus. Namangha ang mga apostol kasi matagal ng panahon na namatay si Moses and then si Elias ay matagal ng panahon. Bago na ipinanganak si Jesus ay meron nang naitala na 4,000 to 5,000 to 6,000 years bago isinilang si Kristo. Kaya namangha yung mga apostol, nakita namin si Moses, si Elias, nakipag-usap kay Kristo. Kaya sa linggong ito ay isang manifestation sa pagiging Diyos ni Jesus. Doon nila nasaksihan na totoo nga si Jesus ay anak ng Diyos. Paano nagkaroon ng meeting si Moses, si Elias, at saka si Jesus? At alam natin na ang pinag-usapan nila ay ang dakilang sakripisyo ni Kristo. Yun yung kanyang kamatayan sa krus. Okay, ang tanong ni Jesus, dapat mangyari ang kanyang sakripisyo. Sabi ni Pedro, Panginoon, hindi sana ganun. Okay? Bago ka mamatay, kami munang mamatay. Pero ang sabi ni Jesus, lumayo ka sa akin, Satanas, sapagkat ang pag-iisip mo hindi maka-Diyos, kundi maka-tao. Okay. Dito pumapasok na ang lahat ng ginagawa ni Jesus ay kalooban ng Ama. Kahit yung kanyang kamatayan, kalooban ng Ama . Kaya mga kapatid, ang preparasyon ni Jesus sa kanyang dakilang sakripisyo at kaluwalhatian. Ano bang ibig sabihin ng kaluwalhatian? Dahil kay Kristo, ang tao ay mabubuhay magpakailanman. Ito yon. Yung kamatayan ni Kristo ay isang dakilang pangyayari sa buhay ng tao na instead na kapahamakan ang mapupuntahan ng tao, pero dahil nga sa sakripisyo ni Kristo, malalampasan na natin. Okay? Yung sakripisyong ginawa ni Kristo na para sa atin, aalisin yon dahil ang naghihintay sa atin ay itong buhay na magpakailanman. So ito yung maganda. During sakripisyo ni Kristo, tayo ay iniligtas na. Advance na yun. Yung sakripisyo ni Kristo ay pagliligtas ng tao. Maraming pangako sa Jesus sa kanyang sakripisyo. Una, mapagtagumpayan natin ang kamatayan. Okay? Although mamamatay tayo, mabubuhay tayo. Dahil sa pagkakasala, namamatay ang tao, pero dahil sa ating pananampalataya, mabubuhay ang tao. So ito na yung pinaka-teolohiya. At ang pangako ni Jesus ay maging kabahagi tayo magpakailanman. Okay? Ito yung magandang naidulot ng ating pananampalataya, magpakailanman. Ito yung buhay natin. Kaya ang pinaka-recommendation ng kapistahan ng Transfiguration, ano yung tinig mula sa langit? Narinig ng mga apostol? Ano yung sinabi ng Diyos? Ano yung sinabi? Nakabasa ko lang. Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan niyo siya. So ito yung magandang recommendation na kailangan nating makinig at sumunod kay Kristo dahil siya ang mediator, tagapamagitan. Sa John 14:6, sinabi ni Jesus na walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang makapunta doon sa kalangitan ng Diyos kundi sa pamamagitan ko. Kaya kung ikaw ay nakikinig, sumusunod sa mga aral at mga mensahe ni Kristo, yon ay ang katumbas ng kaligtasan . Kaya dapat makinig ang tao, sumunod sa mga aral dahil pagliligtas ang kayang ibigay ni Kristo sa tao. O gusto nyo bang, ang sabi ni Jesus kasi,
pagagaanin ko yung mga pinagdaanan ninyo. Gusto niyo bang gumagaan yung mga pakiramdam ninyo? Marami kasing mga pangyayari sa buhay ng tao na bigat na ang tao, nabibigatan na, hirap na hirap na. So dahil sa patuloy nating pakikinig sa salita ng Diyos, magkaroon ng transfiguration. Magbabagong anyo rin kayo. Babaguhin ng Diyos ang tao. So the more we follow God, the more His grace and power transform us. Okay? Ito yung maganda na although marami tayong pinagdaanan, pero dahil sumusunod tayo sa Diyos, doon na magkaroon ng transformation. Ang biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Imagine sinabi ni Kristo, maging kagaya tayo ni Kristo. Gusto niyo bang makagaya si Jesus o yung kalaban niya? Kaya nung minsay ko doon sa Malinaw, sinabi ko na dapat ang tao ay sumamba sa Diyos or else iba ang sinasamba niya. Dalawa lang ang choice ng tao, Diyos o ang diablo. Kaya hindi pwedeng sabihin mong in between dahil dalawa lang ang pagpilian ng tao. Okay, mga kapatid, dahil sa kapangyarihan ni Kristo sa pagbabagong anyo niya, nagkaroon ng kaayusan lahat. Ito yung maganda. Binigyan tayo ng chance na babago. Yun ang pinakamagandang recommendation. Dahil sa patuloy nating paglapit kay Kristo, magkaroon din tayo ng transformation, transition. Kaya yung Christ Transfiguration, ang pinaka-layunin ay strengthening of our faith. Parang buksan ang pag-iisip natin. Kasi maganda ito na nung nasaksihan ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, yung pagbabagong anyo, doon nila nasaksihan na siya nga, totoo nga, siya ang Diyos. Kasi kahit sinabi ni Jesus na ako ay mula sa Diyos, talagang parang 60% lang yung paniniwala na si Jesus ay mula sa Diyos. Pero nung nasaksihan nila, sa kanilang mga mata, nagbagong anyo si Jesus na parang Diyos, parang walang katumbas na kaputian na nung nakita nila si Jesus. Kaya nung transfiguration na yon, ay doon lumalakas ang kanilang pananampalataya na si Jesus nga ang anak ng Diyos. Naniniwala ba kayo? Baka hanggang ngayon, gaya ng mga Hudyo, hindi namin nasaksihan, hindi kami maniwala. Kasi sa kasulatan, nagkaroon ng confusion ang mga tao kasi ang propesya, ang Mesiyas ay anak ni David. Okay? Ito yung propesya na merong paparating na makapangyarihan sa lahat, tagapagligtas, anak ni David. Ngayon, nagpatutuo si Juan na dumating na ang Mesiyas. Kaya lang, saan lumabas si Jesus? Saan nagmula? Kay Maria at Jose. Kaya nagkaroon ng conflict. And then, nung patuto ni Jesus, sinabi ng mga apostol, anak ng Diyos. Kaya naging komplikado yung pananaw ng tao. Kahit yung mga Hudyo, ang Mesiyas ay anak ni David. Dumaan si Jesus kay Maria at Jose. Di anak ni Maria yon. And then, ang sabi ng mga apostol kahit si Jesus, ako'y mula sa langit. And then sabi natin siya anak ng Diyos. Kaya naging conflict, naging confused yung pananaw ng tao kung sino ba si Kristo. Kaya dito, naunawaan nila. Kahit si Pedro, sabi nila, Panginoon, saan pa ba kami pupunta? Inasayo na ang salitang nagbibigay buhay na ikaw ay anak ng kataas-taasang Diyos. So, resolved na ba ito na si Jesus ay anak ng Diyos? Hindi anak ni Maria, hindi anak ni David. Resolved na? Baka hindi pa rin. Pinatunayan dito, sila ni Pedro, sila ni Juan, ni Santiago, nakita nilang transformation ni Jesus na siya nga ay Diyos, kay mula sa Diyos. Nakipagkita pa si Moses na thousands of years na ang nakaraan. Si Elias ay thousands of years na nakaraan, nakipag-meeting kay Kristo para sa kanyang dakilang sakripisyo. Okay? So ang transfiguration ay maraming pangako sa tao. Isa na itong bubuhayin tayo magpakailanman. At sa pamamagitan ng ating paniniwala at pananampalataya, marating natin ang buhay na walang hanggan. Gusto nyo bang mabuhay magpakailanman? Wala tayong option kasi ang sabi ni Jesus, bubuhayin niya ang masama at mabuti. Bubuhayin niya Kaya lang yung masasama ay may kaparusahan. Yung mabuti naman ay sa kaharian ng Diyos. So ito yung maganda, kailangang i-transform natin ang sarili natin para makamit natin itong buhay na magpakailanman. Okay?
So, makamit natin yan kung ang tunay na kaluwalhatian ng Diyos ay mananahan na sa tao. Yan, maganda po yan. Given naman ito eh. Yung kaluwalhatian ng Diyos ay sinabi ni Kristo ay makibahagi kayo. Kaya kailangan natin si Kristo upang lubusan nating matiyak lahat, lalong-lalo na ang ating seguridad araw-araw. Di ba ang araw-araw natin may nadisgrasya, may nagkasakit, ano pang nangyari sa tao, problemado, maraming struggle ang tao sa mundong ito. Pero dahil nga sa pakikipag-isa natin sa Diyos, doon naibsan. Yung iba napagtagumpayan. Yung iba lumalaban talaga, naging confident dahil sa pananampalataya natin sa Diyos. So yun yung mahalaga. Kailangan meron tayong koneksyon. Malaki ang maitutulong nito, yung pananampalataya kay Kristo, malaki ang maitutulong nito sa araw-araw nating pamumuhay upang mapagtagumpayan natin ito. So, dapat hindi natin iset aside ang Diyos. Lagi nating gawing sandata ang Diyos sa pag-iisip natin, gawain natin para mapagtagumpayan. Kaya may dalawang salitang binanggit sa ating gospel na makinig at maniwala kayo. So, sa pakikinig kasi doon natin naintindihan yung mga bagay-bagay. Kung sa panahon na nag-alala tayo, kung tayo nakikinig sa mga aral ni Kristo at naniniwala, so doon tayo nagkaroon ng malalim na relasyon, pag-unawa, pagkaintindi sa mga bagay-bagay. At alam nyo ba na ang pananampalataya ang nagbigay sa atin ng direksyon? Take note yan ha. Ang pananampalataya ang nagdadala sa atin sa katotohanan. Oh, ito, narito na ako. Nakamit mo yan, di ba sabi ni Joel Osteen, naabot mo yan, narating mo yan dahil may pananampalataya ka. Dahil sa paniniwala mo, nangyari ang mga bagay na ito. Kaya gaya kay Kristo, bago niya mapagtagumpayan lahat, ang mindset kasi natin, gusto nating masaya lagi. Ganon ba ang daigdig? Yung bed of roses? So, hindi ganon. Kahit si Kristo nagsakripisyo, kahit yung mga expert nagsasabi na ang mundo ay puno ng sakripisyo, pero puno din ito ng mga pagpapala. Sa pananampalataya natin, makikita natin mga pagpapala. So, ibig sabihin, ganon din ang tao. Tayo nagsakripisyo, naniniwala, na pagtagumpayan. So, wag na kayong matakot, wag na kayong umiyak pa. Kasi tayo nalulungkot eh. Lord, bakit ba nangyari ito? Si Jesus nga na sobra pang kanyang sakripisyo eh. Kaya hindi ibig sabihin na may pinagdaanan ka, sabihin nating malas. Hindi. Kasi sa panahon natin ngayon, ang mga pinagdaanan na rin, di ba? Meron akong binanggit doon sa malinaw eh. May iba't ibang paraan tayo para makita natin ang kahulugan ng buhay. Minsan natutunan na lang natin sa mga pinagdaanan. O, di ba? Learning pala yon. Yung mga experience natin ay isa sa mga lesson, magandang aral na makita ng tao. Kaya huwag kayong matakot sa mga pinagdaanan kasi doon mo rin matatamasa ng husto ang gusto mo sa daigdig na ito. Kaya ganun lang, kung may problema, sige, problema, lumapit kayo. Kasi doon tayo nagkaroon ng malalim na pag-unawa. Parang na-balance natin eh. Nakikita natin yung maganda kung may dual situation. Wala kang makitang maganda kung puro kaligayahan lang. Di ba? Meron pang ganon. Napansin niyo, ano yung tanong ko sa malinaw? Bakit walang problema ang mga hayop? Anong pinaka nakikita nila doon? Dahil ang mga hayop ay hindi nag-iisip. Walang human instinct. Tayo naman ay nag-iisip lagi. So, ibig sabihin, ang pag-iisip natin ang nagbigay ng malalim na pinagdaanan sa mundong ito. Ay wag na kayong mag-isip. Hindi, ang gusto ko lang ipaintindi sa iyo. Alam natin na ang edukasyon, ang knowledge ay napakahalaga. Pero take note, danger din ang karunungan. Si Solomon nangyari yan eh. Humingi siya ng karunungan sa Diyos dahil mapagkumbaba si Solomon, pinagkaloob. Pero dahil sa karunungan ni Solomon, lumayo sa Diyos. Dahil sabi niya, parang wala naman lahat eh. Nakamit ko na lahat. Narating ko na lahat. Meron ako lahat. Napagtanto kong wala naman. So, danger din ang karunungan kapag hindi nagamit ayon sa kalooban ng Diyos. Lahat ay danger. Baka akala ninyo safe, lahat ay danger
nakadepende sa pamamaraan at ginagawa mo sa daigdig na ito. Pwede tayong mapapahamak kahit sa pera, kahit sa karunungan, kahit sa kahirapan, lahat. Okay? Kaya kailangan talaga nating naibalanse para makita natin kung ano ang pinaka-the best. Okay? Ganun din ang pangako ni Jesus sa atin, dadaan man tayo sa ganitong aspeto ng pamumuhay, sakripisyo, kung anuman, ay mapagtagumpayan din natin. Okay? Life is full of sacrifice, sometimes confusing, but in God, life becomes a blessing. So yun ang pangako ni Kristo. Dumadaan man kayo ng ganito, dadaan lang kayo. Huwag kayong magtambay diyan. Ang matindi diyan kung nagtambay na kayo diyan eh. Ang ibig sabihin, dapat matutunan natin para makapag-let go tayo. Maintindihan natin, okay? Kasi there is a blessing hidden in every trial, okay? Yan ang pangako ni Jesus. Pero kung titingnan natin, kung willing tayo na tanggapin, kaya nga ang pinaka-problema sa atin is unconsciousness. Kapag conscious ka na sa mga bagay-bagay, ibig sabihin ng conscious na intindihan mo, ang problema. Naintindihan ba natin yon? Lahat tayo nagka-problema, kaya dapat conscious ang tao, ay okay lang pala pag may problema. Ang hindi okay kung wala kang problema. Kasi yung walang problema, nasaan ngayon? Yung iba patay na eh. Yung iba naglalakad. Kaya kapag conscious yung pag-iisip mo na okay lang pala ito, bahagi ng buhay, ay di meron tayong kung baga namuhay ka sa ngayon na ito pala ang buhay ng tao. Pero ang pangako ni Kristo, kapag willing ka na buksan na yung pag-iisip at puso, yun na yun. Makikita mo na ang mga katotohanan sa daigdig na ito. So mahalaga na para magkaroon tayo ng transformation, kailangan nating makinig, maniwala, at sumunod. Kasi kung hindi tayo sumunod sa mga order, sa mga nature, sa mga batas, ano pang sinusunod natin, mga policy. Kasi kung meron tayong sariling batas sa buhay, di magkaroon tayo ng disorder. So ganun lang kasimple. Kaya kung conscious tayo sa mga polisiya, sa nature, sa kautusan, yun, kaya nating i-balance lahat. So ganun lang ang buhay. Hindi pwedeng walang batas. Kasi magkaroon tayo ng disorder. Pero kapag sumunod tayo sa mga karunungan, polisiya, yan, magkaroon tayo ng orderness. So, napakaganda ang buhay. Alam niyo, napakaganda ang buhay eh. Naging hindi maganda ang buhay dahil iba yung pamantayan na sinusunod ng tao. Lahat tayo ay makadaigdig na. Kaya ang pamantayan natin ay makadaigdig to earn money. Di ba? Pag walang pera ang tao, malungkot eh. Kasi yun ay mindset ng daigdig. Kailangan may pera ka. Kasi kung wala ka ng pera, hindi ka mabubuhay. Anong sabi ni Kristo dyan? Kaya bang mabuhay ng tao kahit walang pera? Sabi natin, parang hindi, Father. Yan, kasi makadaigdig tayo. Wala pang pera, nabubuhay ang tao. Kasi bago lang yan ang pera eh. Noon, nagtatanim ang tao. Sabi ng Diyos, pabubungahin ko yan para maging masagana kayo. Kaya ang lupa ay kayamanan. Anong ginawa ng tao ngayon? Wala nang nagtatanim. Sinisisi pa natin ng gobyerno eh. May nagtatanim ba? Kahit yung mga farmer, hindi na eh. Nagbi-business na rin. Nakipagsabayan tayo sa business world. Hindi naman tayo businessman. Kaya ako talaga, pare lang ako. Hindi ako mag-business. Kasi doon ko makita yung totoo kong purpose. Diyan ka maging masaya eh, kung naisabuhay mo ang pinaka-purpose mo. Kaya kung farmer, diyan ka, farmer ka, kasi itinalaga tayo ng Diyos para dito. Kasi magkaroon kasi ng disorder ang lahat. Kung ang lahat ng tao ay businessman. Hindi pwedeng lahat ng tao ay businessman. Kaya meron talaga tayong purpose isa-isa. Kaya kung nakita mo yung pinaka-purpose mo, doon ka pagpalain ng Panginoon. Simple lang ginagawa ko. Dumadalangin ko sa inyo. Yayaman kayo. Kung yayaman kayo, siyempre mag-aalay kayo sa simbahan. Di yayaman din ako. Ganun lang, di ba? So, yun. Kapag naintindihan natin yung mga bagay-bagay, doon na ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Sa pangalan ng ating Diyos, Ama, Diyos, Anak, ng Banal na Espiritu.